Good evening, everyone. Grabe ang ating mga news ngayong araw na ito. O sa araw-araw, grabe. Katulad nitong kanina yung talakayan nila kabayang Noli de Castro at ni Attorney Torion ng KOJC. Grabe. Pakinggan natin. States of America na hindi pa niya ma-prove yung kanyang innocence po. Attorney, ay di magpaliwanag siya sa Amerika. Una, wanted siya ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Pangalawa, meron nun siyang sexual abuse, human trafficking dito sa ating bansa. Pangatlo, kung talagang siya ay son of God, bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili at humingi siya ng blessings mula sa God na siya ay pakawalan at siya ay mawalan ng mawala lahat ng kanyang kaso. Di ba, attorney? Son of God siya? Naniniwala ba kayo son of God siya? Sir, ako po ay isang Muslim. Ay, wala. Abogado. Abogado ang pinag-uusapan natin. Oo. Akin pong ginagalang ang faith po ng ibang tao. Hindi po ako nagdadrap sa ganoon pong level. Yun po ang kanilang... Hindi yung level yun. Tinatanong ko kayo. Siya ay son of God. Kung siya ay son of God, attorney, maakusa ka in the future po ng, let us say, rape din, napadismiss mo na, and then you will find Grabe out ang pagtatanggol ng abogado ni choice mo rin po yun, Sir Noli, na i-insist na wala kang kasalanan, and ni you Pastor don't have to Kibuloy surface sa that is kanyang within our rule of law po, ng Sir kanyang Noli. attorney. Hindi. Kung talagang siya po, marami siyang mga taga-subaybay, marami siyang tumutulong sa kanya. So patunayan niyang wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung sinasabing bangke na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon, parang daga siyang lalabas. At siya naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya. At marami siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, he will certainly, he already said that he will do that. But kailan? He requested lang. Kailan? Sa ating presidente na magpalabas ng written declaration. Mahina naman itong kaso, sir eh. Ang ayaw lang talaga niya na baka ipadala siya doon. Mahina pala yung kasong ganyan para sa kanya kasi hindi siya ang nakakaranas ng ganyan. Sa United States of America na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito eh. And it is within his right to really question the finding of probable cause. Ginawa nga ito nila Senator Lacson. Ito na naman ho. Hindi niya pwedeng Attorney, pauli-uli na lang sinasabi niyo. Kasi noong panahon ng administrasyon, nakarang administrasyon ay hindi nabubuksan yan. Pauli-uli ko ang sinasabi yung mga Lacson na yan. Ang sinasabi ko namin, hindi makikialam ang Pangulo dyan. Wanted siya sa Amerika, sa FBI, bahala na ang FBI niya. Pero tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya doon sa kanilang compound. Bakit hindi siya lumabas, palabasin ninyo, at ipagtanggol ninyo ang kaso niya? Kung talagang wala siyang kasalanan, ay di wala, ma-absuelto siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano kami maniniwala na wala siyang kasalanan? Paano po? Paano? Sasabihan kita. Ano? Kung yung motion for reconsideration po namin sa Department of Justice ay i-rule, maski pa i-deny yun, pwede po kaming aakyat sa Court of Appeals at mag-file ng petition for certiorari. At kung i-grant yung petition for certiorari po, Sir Noli, edi wala ng kaso. Yun! Yan po, part yun ng choice niya. Tulio versus Miranda po yan. Oo nga. Ay bakit? Kung ma-prove niya yung innocence doon na wala palang provable cause, choice din po niya under our rule of law po. Correct! Puro rule of law kayo, attorney. Walang visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente, ayaw niyan lumabas. Patunayan niya wala siyang kasalanan. Yun ang malinaw dyan. Sir Noli, pwede nga niyang patunayan yung kanyang na wala siyang kasalanan based on our rules of court po. Kasi kung ang DOJ, baka magbirakulo, magsasabi na wala pala siyang kasalanan, mag-render ng resolution
na wala siyang Grabe. kasalanan. And then, mag-file ng motion for withdrawal of information in court. Talagang pinagpipilitan talaga ng kanyang abogado na ano. Ranting lang. Ipapatuloy Teka muna, attorney. At hindi mangyayari yun na walang kasalanan dahil merong ipinalabas na warrant of arrest. Ng pagsulpot niya, magpakita siya, harapin niya ang DOJ, harapin niya ang mga kaso niya, doon kami maniniwala na siya ay tapat talaga sa kanya sinumpaan, sa kanya mga alagad, na yung mga kaso niya ay hindi totoo, patunayan niya. Hindi ho pwedeng siya'y nagtatago sa lungga at sasabihin yung mga rule of law, ay paano kami maniniwala sa rule of law, attorney? Sir, hindi pinapatunayan nga niya po. Ay, anong patunay? He is actually... Pwede namang sabihin niya lang sa sarili niya yon, pero paano maniniwala ang mga tao? Ang problema lang kasi natin, Sir Nolly, is yung ating mindset po, kailangan talaga nandun siya physically present. The accused also has the right to Tama talaga, tama. insist on his innocence. Choice po niya yun without surrendering. That is within our rule of law po, Sir Nolly. Siguro hindi maintindihan masyado sa mga non-lawyers, pero it is within our rule of law po na Kahit nga hindi- option niya yun. Kahit nga hindi nag-aral alam yan Questionin. Meron ba namang inaakusahan na hindi harap sa korte? Court of Appeals na invalid pala yung information at saka warrant of arrest, wala nang kaso. So, choice din wala nang kaso. ng akusado. Patunayan ninyo, palabasin niya sa salungga at saka kayo mag-file. Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kami pangkaraniwang tao, ang alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na son of God. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, yan ang view ko. Pero mali po yan na Hindi ako hindi ako mali. Meron po alternatibo po ang akusado, Sir Nolly. Hindi ho, kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan at kami maniniwala kapag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao, pinagtatanggulo ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy, pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Pinagtatanggol nyo kahit kriminal. Si Pastor Hindi ko sinasabing si pastor nga. Makinig ho kayo. Hindi ko sinasabing si pastor. Sabi ko, may mga abogado na kahit kriminal, ipinagtatanggol nila. I'm not talking of Kibuloy. Malinaw yun Sumasabat ho kayo kasi kayo pa hindi nyo marinig. Okay, attorney, hindi tayo matatapos dahil pinipilit nyo yung gusto nyo, pinipilit ko rin ang gusto ko. Pero abangan natin kung ano magiging resulta. Ganito na lang, Sir Nolly. Ganito na lang po. We have agreed to disagree. Okay. We have agreed to part po disagree. sa ating saligang batas, part po sa ating mga batas po, na may choice talaga yung akusado. May choice din. Na i-insist niya yung kanyang... Attorney, sorry. Paano magkakaroon ng choice ang isang may kaso? Kailangan talaga humarap talaga siya sa husgado para malinis niya ang kanyang pangalan. Grabe ang abogado talaga, no? Ipinagtatanggol talaga ang kahit mali. So yun lamang po mga kaibigan. Jared, paano pag na nito, pag end na ako kanina doon sa ng abogado? Hintayin mo mag-check.